Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong Facebook Reel posted by Boss Dada. Caption ganito, nakakahiya ang Pilipinas. Pati ibang lahi, ginagawang katatawanan ang presidente natin. So ito, may video, I think sa North Korea ba ito? Isang lalaki na parang kamukha ni North Korean President Kim Jong-un ba yun? Na parang idolo niya si Marcos dahil diktador at we love stealing money from the people. Sige, panoorin natin ha. You from Philippines? I love you, Ricardo Marcos. Because we're the same. Yeah. Kim Jong-un, You like stealing money from the people. You steal a lot? Huh? You steal a lot of money? Of course, everything in North Korea belongs to me. Marcos takes 10%, I take everything. You know a lot, bro. You from Philippines? I love you, Ricardo Marcos. Because we're the same. Kim Yeah. Jong-un, You like stealing money from the people. You steal a lot? Huh? You steal a lot of money? Of course, everything in North Korea belongs to me. Marcos takes 10%, I take everything. You know a lot, bro. You from Philippines? I love you, Ricardo Marcos. Because we're the same. Kim Jong-un, So, parang Thailand daw sabi ng misis ko dahil same. Parang sa Thailand yata itong taong kausap ng mga Pinoy ginagaya lang niya si North Korean President Kim Jong. So we love your dictator Marcos. We love stealing money from the people. Balitado ang pagiging diktador. Una, bakit balita yung pagiging diktador? Yung ginawa nila kay PRRD sa ating Tatay Digong. Hindi naman bobo ang mga different government leaders, alam nila yung ginawa kay PRRD is more of a political persecution. Dahil kalaban sa politika, yun. Inaristo ko ay kinidnap, pinakulong sa kaya that's part of dictatorship. Nawawalan na ng yung nakakaya. Dahil mismong yung citizens isusurrender mo, kabaliktaran. Example, Russia. Anong ginawa sa Russia? After ng ICC, nag-issue ng warrant of arrest. Ang korte mismo ng Russia, nag-issue ng warrant of arrest din sa mga ICC judges. Anong kaibahan doon? Sa ibang bansa, ipinaglalaban nila ang kanilang sovereignty, kalayaan. Sa atin naman, sinusurrender nang dahil lang sa political persecution. Kaya, to me, bilang Pilipino, nakakaya yung ganun. Buhay na buhay ang ating hustisya. Example, yung kaso ni Kian de los Santos, yung isa sa mga biktima ng extrajudicial killings, yung 3 pulis na gumawa nun, na sintensyahan, guilty ng lower courts. Hanggang nag-appeal, nakaabot sa Supreme Court. Pinagtibay ng Supreme Court ang desisyon ng lower courts na guilty talaga beyond reasonable doubt at makulong. I don't know kung ilang taon makukulong yung 3 pulis. Anong ibig sabihin nun? Yun ang katotohanan, proof na ang Pilipinas kaya niyang litisin yung ganyang extrajudicial killing. So, bakit kailangan pang makialam ang ICC? Kasi ang ICC is a complementary court. Kailangan lang yung ICC sa mga bansa na hindi na nagpapangsyon ang judicial o justice system. Ang atin, buhay na buhay. Kaya, bakit nila dinala si Tatay Digong natin sa ICC? Political persecution, yun po ang nakakaya. Diktador, pagiging diktador. We love stealing money from the people. Ayan, balita ngayon tong talamak na korupsyon dito sa ating bansa. Balitang balita. Ano na ngayon? Foreign investors. May mag-i-invest pa ba sa atin? Halos wala na. Although ang Pangulo, sinasabi niya na
nang dahil lang daw sa pagbubulgar niya ng korupsyon sa flood control, bumalik ang tiwala ng mga foreign investors. Yun, Pangulo yun, nagsasalita. Ang mga negosyante mismo, nagsasabi nga zero na ang mga foreign investors na naghahanap ng opportunity na mag-invest sa bansa habang hindi pa nabibigyan, natutuldukan, nare-resolve itong isyong corruption issue na ito. Ang presidente ng Employers Confederation of the Philippines, Mr. Sergio Ortiz Luis, siya mismo ang nagpayag na zero investors na ang pumupunta sa Pilipinas. Siya. Mismo South Korean President, kinansel niya yung approved loan para sa infrastructure project sa Philippines. Baka mauwi lang daw sa corruption, kaya hindi na pinatuloy. So yun po ang nakakaya sa ating bansa. At I don't know kung paano tayo babawi. Sinasabi ni Executive Secretary Recto na better days ahead daw. Sana magdilang anghel ang Executive Secretary na makakabangon ulit ang ating ekonomiya, kasi ang talagang kawawa ang mga taong nasa laylayan kung magpatuloy ang pagbulusok ng ating ekonomiya, pagbulusok ng piso, ng stock exchange, pagkawalan ng tiwala ng mga investors, kawawa ang mga nasa laylayan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel.